Poon ikaw ang pag-asa, ang salita mo'y ligaya, pag-asa ko sa tuwina. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus, kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami, sabi nila, lulubog tayo. At sinabi niya sa kanila, ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ng pananalig ninyo. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang mensahe po sa atin ngayon ng mahal na pong Jesus Nazareno, kung kasama natin siya sa bangka ng ating buhay, tatahimik ang along sumasalpok-salpok sa atin. Kung siya ang kasama nating gising na sumasalunga sa malalakas na unos ng buhay, hindi tayo lulubog sa ating paglalakbay. Isisingit ko lang kasi hindi ko naisama dito sa ating reflection ngayon, yung unang pagbasa. Kasi kanina nung tinatype ko ito, hindi ko maunawaan yung sinasabi ni Propeta Amos. Ano ba yung may mga sinasabi pa siyang yung tungkol sa sambayon? Iigkas ba ang bitag kung walang huli? Mga ganyan, Tapos may sinasabi siya, mabibitag ba ang isang ibon kung walang pain? Aatungal ba ang batang leon sa loob ng yungib kung wala siyang nahuling anuman? Uungol ba ang leon sa kagubatan malibang makatagpo siya ng biktima? Parang sinasabi pala, habang pinapakinggan ko ang Nanay Juanita kanina, nagbabasa, sinasabi pala sa atin na anuman ang dinaranas natin ngayon ay may malapit na kaugnayan. Hindi ko po sinasabi ngayon na dahil o sanhi o resulta, kundi malapit lamang na kaugnayan sa mga puwersang labas sa ating sarili. At kung minsan naman ay gawa ng ating sarili. Parang sinasabi itong gusto ko sa mga propeta, napaka-practical mag-isip. Practical sila mag-isip, logical. Parang sinasabi nila na maaaring ang dinaranas natin ngayon ay kagagawaan din natin. Maari din naman na talagang ipinataw sa atin, inoppress tayo o inapi. Pero sinasabi niyang propeta na may mga natural consequences ang ating mga pagpili. At ang mga iyon ay maaari nating
enjoyin o endurin? Endurin kasi kailangan nating tiisin ang mga naging konsekwensya ng ating mga maling pagpili. Ang iba naman kung tawagin ay repercussion. Hindi mo inaasahan, naging ganun ang naging resulta. Inaasahan mo maganda ang magiging resulta ng iyong pagpili, pero hindi mo nakita, bigla na lamang bumagsak sa iyo anuman ang nasa itaas mo. Biglang nabaligtad ang iyong mundo at nakita mo iyong sarili sa ilalim. Sa ganyang paraan po natin, maiuugnay ang unang pagbasa pala. Ngayon ko lamang na-realize sa ating ebanghelyo. Karamihan po kasing alon at unos na kinakaharap natin, gaya ng ating pahapyaw na nabanggit kanina, ay dala ng kasakiman at kalupitan ng ating kapwa. Ang iba naman ay tayo mismo ang may gawa. Ganun ho siguro talaga ang buhay. Isang araw maayos na dumadaloy, normal, parang it's just another day. Sunod na araw, bigla na lamang magbabago. Pababaligtad ang lahat. Ang matindi pa nito, mga kapatid, kahit naroroon ka pa sa araw na maayos pa ang lahat, alam mong lulubog at lulubog din ang araw na yun. At haharap ka sa kinabukasang may pagkabalisa. Ano kaya ang magiging bukas ko? Magiging palakaibigan kaya sa akin ang buwan ng July at ang mga susunod pang buwan? Hindi kaya bigla na lamang mabago ang lahat? Nandun pa tayo sa okay pa tayo, pero aalala na tayo doon sa wala pa, doon sa hindi pa dumarating. Mga kapatid, may mga pagkakataon pong pinakamabuti pang magpaubaya at magtiwala kaysa piliting kontrolin ang hindi natin kayang abutin. Pero hanggat pinaparalisa po tayo ng takot sa mga panukala ng Diyos sa ating buhay, mahihirapan po tayong ialay sa Kanya ang mismo nating pagkabagabag. Ito ho kasi ang sikreto ng mga kapatid nating pari dyan na nagpapakumpisal. Maghapunan ang kumpisal natin dito, 2 oras nakikinig ng mga kasalanan ng pari, pero bakit paglabas niya, parang okay pa rin siya? I admire those priests na talagang magaling magdala. Pero ako kung minsan, paglabas ko, parang pasan ko ang daigdig. Parang na-absorb ko yung mga kasalanan na ikinumpisal sa akin. Yun pala ay nagkukulang ako doon sa tinatawag na transcendence. Pagsasauli sa mahal na poong Jesus Nazareno ng lahat ng ito. Pagpapabahala sa Kanya dahil sa iyo ito, hindi naman niya sa akin. Ginawa mo lamang akong kasangkapan. Pagpapaubaya. Pagle-let go ng ating kahinaan na meron talagang katotohanan na may mga bagay tayong hindi kayang hawakan. May mga bagay tayong labas sa ating kontrol. Pag po hindi tayo marunong mag-transcend o magsauli sa mahal na pong Jesus Nazareno, nasasabi ko ho ito kasi naranasan ko. Karanasan ko
Hindi ko alam sa inyo pero maaaring makatulong din, Patuloy po tayong bubulagin ng ating takot kung hindi tayo marunong magsauli sa Diyos ng mga dapat ay Kanya. Tingnan po ninyo, kung takot po tayo sa gagamba, hindi po natin ma-appreciate ang kahanga-hangang paggagawa niya o pagbubuo ng spider web o ng sapot. Di ba? Napakaganda niyan pagka merong sapot ka nakita, Para nananahi siya. Nananahing ganyan, step by step. Sa kanya mismo nang gagaling ang kanyang tatahanan. Kung takot tayo sa pagbabago, paano natin mararanasan ang kasaganaang maaari pang ihatid ng buhay? Kung takot tayo sa kamatayan, paano po natin mararanasan ang misteryo ng kawalang hanggan na ipinapangako sa atin ng mahal na poong Jesus Nazareno? May mga pagkakataon pong kinakailangan nating gapiin ang sarili nating takot at pag-aalala bago pa tayo tuluyang konsumuhin ng mga ito. Pero hindi po natin ito magagapi ng tayo lamang. Ang kapanatagang hatid ng pagkagapi sa mga unos ng buhay ay may malapit na kaugnayan sa kakayanan nating pangalanan kung ano ba ang mga gumigising sa presensya ng Diyos sa ating buhay. Ano ang nagtutulak sa atin para tawagin siya? Ano ang nagpapabangon sa atin para pumunta rito sa Quiapo, humaway sa kaniyang imahe, humipo sa kaniyang talampakan, magdasal, at umattend ng misa? Mabuti po kung mapapangalanan natin ang mga yun. Kasi pag pinangalanan mo yun, ibig sabihin, you have already mastered it. Katulad sa panahon ng mga propeta, nina Amos, nina Sirach, yung mga propetang matitibay na nauna. Pag meron silang nakitang balon ng tubig, walang nagmimikan niya, pag pinangalanan nila yon, Jupiter's well, ay di akin na yun. Yun pag-capture, pag-claim, o pag pinangalanan natin ang ating mga takot, makiklaim natin sila. Mayroon na tayong power over them. Ang isa pang tanong ano po yung pumupukaw sa atin para mamalayan man lamang na kasama pala natin siya? At maaaring natutulog lamang siya sa ating buhay. Hindi natin siya ginigising. Mga kapatid, may mga pagkakataon pong akala natin mag-isa tayong nakikibakat, nakikipaglaban. Blessed assurance po sa atin ang ebanghelyo natin ngayon na hindi niya tayo iniiwan at pinababayaan. Bawat unos nawa ng buhay ay magsilbing pagkakataon para patibayin ang ating pananalig at pagtitiwala. Ang biyayang ito rin nawa ang ating tanggapin sa pagtanggap natin ng banal na Eucharistia. Mahal na poong Jesus Nazareno, samahan niyo po kami lagi
at pakalmahin ang mga unos sa aming buhay.